desire na ito ngayon ay yung makapaglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. So, gusto kong ipagpasalamat sa Diyos yung tagumpay ng ginawa po naming moral recovery program. So, salamat po sa inyong mga panalangin. Tagumpay po ang moral recovery program po na kinandak po namin last Thursday. So, 6 na barangay po yun, from Bantingan, Liang, Diwa, Nagwaling, Alaule at Del Rosario. So, 6 na barangay po, mga barangay officials po ang participant nung ginawa po nating seminar na yun. So, salamat po dahil sa inyong mga prayers, so naging matagumpay po ang lahat. Kaya salamat din sa special participation ni Sister Son at ni Sister Joyce. So, naging po sila. Naging bahagi po sila ng gawain po na yun. Sila po yung sa registration. So, hopefully po, next Thursday, meron po ulit kaming makasama na kahit po doon lang sa registration, saka sa magbibigay po ng pagkain, saka yung taga-picture. Kasi medyo hindi po namin kaya lahat dahil dito po kami. Saka yun po, meron po pala yung sa projector. Kasi nung ako na po yung nagtuturo, pawala-wala yung nasa projector, kaya kailangan ko palaging tawagin. Hallelujah. So, busy din po kasi dahil wawalo lang po kami na facilitator po talaga na event po na yun. So, kaya talagang kailangan din po namin ng mga makakatulong-tulong. Kung po kayo magdalala, alini coffee naman doon. Kaya yung mga mahilig magkape, pwede po sumama. Amen? So, tagumpay po. Naging matagumpay po ang ating pong sabihin natin first session. Dahil yun po yung unang class niya. 3 class niya po kasi yan. December 5, 12, and 19. So, next na Thursday, yung second cluster naman po, 7 barangay naman po yung participant po na gagawin po natin moral recovery program training. So, tagumpay po. Ang lahat po ng yan ay ibinabalik po natin sa ating Panginoon. Amen? So, ito po, ang lahat po ng yan, kalooban po yun ng Diyos. Yeah? So, nakikita po natin ngayon kung paano po kumikilos ang ating Diyos na buhay. Di ba? So, inaabot na po ngayon ng Diyos, even ang mga masasabi po natin nasa lipunan. Di ba? Yung mga namumuna po sa ating lipunan. So, inaabot na po ngayon ng Diyos ang lahat ng ito dahil talagang malapit na po ang araw ng Panginoon. Yan po ang dapat po natin tandaan. Kaya nasabi natin kanina, napakabilis po ng araw. Di ba? Parang kailan lang nandun tayo sa tinatawag na COVID-19 na hindi natin alam kung kailan matatapos, di ba? Nung panahon na yun, talagang maraming tao na wala ng pag-asa. Nag-iisip sila, matatapos pa kaya itong sakuna na ito? Itong salot na ito? Di ba? So maraming tao po na wala ng pag-asa, marami pong na-discourage. Pero ngayon, andito na po ulit tayo ngayon. Magkakasama, nagkakatipon, para po sumamba sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen? So, ibinalik po ngayon ng Diyos ang kalayaan po nating magkatipon. Kasi dati na wala po talaga eh. Para tayong talagang masasabi natin nakakulong. Na bawat galaw natin, bawat kilos natin, may nakabantay. At pag nagkamali po tayo, pwede tayong mapatawad. Sinasabi nila parusa na yun. Di ba? May mga multa. Pero ngayon mga kapatid, nakita po natin, napakalaya po ulit natin pumunta sa ating mga bahay-sambahan para magkatipon tuwing araw ng linggo. Amen? So huwag po natin naaksayahin yung kalayaan na to. Dahil hindi po natin masasabi ang panahon. Tama? Hindi po natin tiyak ang mga mangyayari pa sa mga darating na araw. Sapagkat wala po tayong alam-alam doon, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Di ba? May mga kapagsabi ba sa atin na yung COVID-19 na yun, na alam na natin na mangyayari yun? Di ba? Bagamat may nagsasabi na mayroong mga nakapag-predict. Pero totally, hindi talaga nila nahulaan ang mga eksaktong mangyayari ng mga panahon na yun. Kung meron man nga na nagsasabi na predict nila yun, pero totally, hindi po nila nalaman ano ba ang eksaktong mangyayari ng mga panahon na yun. Yeah? So, hindi po natin masasabi ano pa po ang mangyayari sa mga darating na araw. Di ba? Kaya hanggat may kalayaan po tayo na sumamba sa ating nag-iisang Diyos na buhay, samantalahin po natin ang bawat pagkakataon. Tama? Kasi baka dumating ulit ang pagkakataon na tayo mahirapan ulit
sa mga ganitong klase ng pagtitipon, doon po natin mamiss ang mga ganitong gawain. Doon natin sabihin na sana pala sinamantala ko nung malaya pa kami nagkakatipon. Di ba? So samantalahin po natin mga kapatid dahil hindi po natin tiyak kung ano ang mangyayari pa sa mga hinaharap. Basta ang tiyak lang po natin, ano man po ang mangyayari sa mga darating na panahon, ang lahat po ng yan ay nasa ilalim ng kontrol ng ating Diyos. Amen? Kaya ano man po ang mangyayari, kailangan po natin pagkatiwalaan ng ating Diyos. Hindi po dapat tayo huminto sa ating paglilingkod sa Diyos sa mga sitwasyon na ating pong kinakaharap. Di ba yung COVID-19 po na yun, nakita po natin, hindi po tayo tumigil sa paglilingkod sa ating Diyos. Maraming churches, bagamat wala pong face-to-face na gathering, pero nagpatuloy pa rin po sa mga gawain. Di ba? Kasi hindi po dapat ang sitwasyon ng ating buhay ang magdikta kung tayo ba ay magpapatuloy sa ating paglilingkod. Dapat ang ating pong paglilingkod, lagi po yung nakabase sa kung sino ang ating pinaglilingkuran. Amen? So dito po natin sisimulan ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi po dito sa aklat na sulat ni Apostol Pablo, sa kanyang estudyante na si Timoteo. Tignan niyo po, sabi dito, 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Sabi ni Apostol Pablo, pinabuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong tapuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Verse 8, kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihan. Ang tanong, kapatid, nananabik ka pa sa pagbabalik ng ating Panginoon? Amen. Dapat panabikan po natin yun, mga kapatid. Kung meron man po tayong dapat panabikan, walang iba kundi ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Dahil sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, dito ngayon magkakaroon ng kaganapan ang kaligtasan mo. Tama? Kasi ngayon, hindi pa po natin talaga nakikita yung kaligtasan na yun. Bagamat ito po ay ating pinananampalatayanan. Amen. Di ba? Nandun na ba tayo doon sa sinasabi nating presensya ng Diyos? Wala pa po eh. Ang dami pa nga pong struggle sa buhay natin ngayon, katulad ng sinabi kanina sa Sunday School. Napakarami pong pagsubok ang kinakaharap ng mga mananampalataya ngayon. Kung gaano karaming pagsubok ang kinakaharap ng tao sa mundo, maging ganun din ang mga mananampalataya. Amen? Kaya kung meron man po tayong dapat panabikan, hindi yung bonus na darating ngayon. Diba? Marami sabi ko, December na, may paparating na bonus. May 13-month pay. Sino ba nananabik sa 13-month pay? Ambunan nyo naman kami dyan. Hallelujah. Ambunan nyo naman kami sa 13-month pay na lang. Wala na hapos na. Mga hindi wala na ambunan. Hallelujah. Amen. So kung may pinananabikan man po tayo, mga kapatid, hindi po dapat iyon. Bagamat pwede naman. Di ba? Para po sa pansamantala po natin kasiyahan dito sa mundo at mga pangangailangan natin. Pero kung meron man po tayong dapat panabikan, ito ay ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Kasi sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, ang lahat ng kanyang ipinangako sa atin, tutuparin niya na. Tama? Tinutupad niya naman ngayon, tinupad niya na eh. Pero doon magkakaroon ng kaganapan ang lahat sa pagdating ulit ng ating Panginoon Jesucristo. Sa kanyang pagbabalik. Diba? Kasi makakasama na talaga natin siya. Makakasama na po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa oras ng kanyang pagbabalik dito sa mundo. Hindi ba nakakasabik yun? Diba? Sobrang exciting yun, mga kapatid. Yung mga kabataan, excited ba kayo sa youth camp? Pastora, mukhang hindi. Cancel na natin.
Mahina ang pagsagot eh. Cancel na lang natin. Mukhang hindi excited ang mga kabataan. Sabi niya. Mukhang malungkot, no? So kung may pinapanabigan man po tayo mga kapatid, no? Nakuha po natin yun. Dapat ang pinaka-pinapanabigan po natin sa mga oras na ito ay ang pagbalik po ng ating Panginoon Jesucristo. Now, ang tanong, sa pagbabalik ba ng Panginoon Jesus, kaya ka ba sabihin handa ka talaga? Sigurado ka ba sa sarili mo na handa ka? Yes, amen. Bakit? Dahil pa pastor, naglilingkod ako kay Lord eh. Dahil ba Lord? Diba? So pagkatuloy po ang mindset natin, reject po natin yun. Alisin po natin yun. Yes, bagamat naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi po yun ang patayan para sabihin po natin na sigurado tayo sa ating kaligtasan. Tama? Yun po ay bunga lamang ng ating tinanggap na kaligtasan. Pero yung paglilingkod mo na yan, kapatid, hindi pa rin mawawala ng kabuluhan niya. Kaya dapat magpakasipag tayo sa paglilingkod. Bakit po? Mamaya, makikita po natin sa ating mga pag-aaralan mamaya na kung bakit tayo dapat ay magpakasipag sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? So ito po ang ating title. Huwag kang huminto. Tuloy-tuloy lang. Diba? Kahit mahirap, tuloy-tuloy lang. Kahit na may pagkakataon, parang ayaw na natin, pero tuloy-tuloy lang. Yes, minsan talaga mga kapatid. Darating tayo sa punto na parang ayaw na natin. Tama? Parang umaayaw na talaga tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Maaring dahil sa mga hirap na ating pong kinakaharap. Pero kapatid, ang ipinapaabot sa iyo ngayon ng Diyos, huwag kang huminto. Tuloy-tuloy ka lang kay Lord. Dahil pag nagpatuloy ka kay Lord, sigurado, maganda ang kahihinatnan ng lahat. Tama? Ngayon, pag huminto ba tayo kay Lord, tignan po muna natin, mga kapatid. Pag tayo ba huminto ng paglilingkod kay Lord, yung gusto pa natin mangyayari sa buhay natin, mangyayari. Tama? Kaya ako, pastor, kailangan ko huminto kasi may pangarap talaga ako, pastor eh. Kaya, sorry muna kay Lord. Mataas ang pangarap ko sa buhay, pastor. Now, the question is, mangyayari nga kaya? Dahil sa ating sariling pagsisikap. Dahil sa ating sariling karunungan. Dahil sa ating sariling kakayahan. Diba? Maaring may pagkakataon na akala natin nangyayari. Pero, kapatid, magkakaroon lamang ng tunay na tagumpay ang tao kapag sinisigurado mo sa buhay mo na sa tagumpay na yan, ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa iyo. Yan ang tunay na tagumpay. Kasi may tagumpay ang mundo, mga kapatid. Tama? May tagumpay po ang mundo. Yung worldly success na tinatawag, ano yun? Marami po nagtagumpay sa mundo. Pero hindi sila totoong nagtagumpay. Ang tagumpay lamang po nila ay yung tagumpay ng mundo na ito na kung saan maaaring ginamit pa ito ng kaaway na dyablo para sila ay malayo sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Diba? Kasi may mga ganyang tagumpay po talaga. Nakamit nila yung mga ninanais nila, pero wala ang Diyos sa pangarap nila. Hiwalay ang Diyos. Tama? Hiwalay ang Panginoong Jesucristo sa kanilang pagkamit doon sa kanilang pinapangarap nila. Pero matagumpay sila. Kung titignan ng sanlibutan, kung titignan ng mga tao sa mundo, by their own understanding o doon sa kanilang pagkakaunawa, base sa mga sanlibutang pagkakaunawa, matagumpay ang mga tao na to. Pero kung ibabase po natin sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, mangmang at bigo ang mga tao na ito. Diba? Kasi makuha mo man ang lahat ng pangarap mo. Makuha mo man ang yaman ng mundong ito, maging pinakatanyag man ang pangalan mo sa mundong ito, pero wala naman ang Diyos sa buhay mo. Useless ang lahat. Tama? Wala pong kabuluhan na lahat. Lahat ng yan ay papunta sa kawalan. Diba sabi ng Bible? Papunta sa impyerno.
yaman ang buong mundo, pero ang kaluluwa mo papunta sa impyerno. Diba? So yun ang akalang success ng napakaraming tao. Kung kaya marami po ay hindi nagpapatuloy sa kanilang mga pananampalataya sa Diyos, dahil nga po, marami silang hinahangad na mangyari sa kanilang buhay. Tama? Kaya ang inaakala ng maraming tao, ito po mga kapatid, tignan po natin ha, ang inaakala ng maraming tao, hadlang ang Diyos sa pag-abot nila sa kanilang mga pangarap. Amen. Yan po ang akala nila. Ang hindi alam ng maraming tao na kapag nandyan ang Diyos, habang inaabot nila ang pangarap nila, mas lalo nilang matatakbuhan ang tunay na tagumpay ng buhay. Amen. Kasi ang Diyos may kakayahang magbigay ng tunay na tagumpay. Di ba sabi ng Bible, walang mahirap sa Diyos, lahat kaya niya gawin. Paano nagiging hadlang ngayon ng Diyos? Sa pag-abot mo sa pangarap mo, kapatid. Yan, lalo sa mga kabataan ngayon, isang taalala po ito, mga kabataan. Dahil alam ko, bawat isa sa inyo may pinapangarap na marating. Diba? Kuya Jamil, gusto maging engineer. Anong course mo kay Jamil? Mechanical engineer, no? Huwag kang hihinto sa paglilingkod sa Diyos habang inaabot mo ang pangarap mo. Dahil mas mararanasan mo ang tunay na tagumpay kapag kasama mo ang Diyos habang inaabot mo ang pangarap mo. Amen? Ipagkatiwala natin lahat sa Diyos. Kasi ang Diyos may kakayahang magbigay ng tagumpay sa atin, yung tunay na tagumpay. Hindi yung katulad ng tagumpay ng mundo. Di ba? Kaya minsan kahit mahirap, kahit minsan parang pagod na tayo dahil sa dami ng schedules natin, tuloy pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Kasi ang Diyos naman ang nagbibigay ng lakas eh. At tinuturuan tayo ni Lord, binibigay na tayo ng karunungan how to manage our time. Tama? Alam niyo mga kapatid, hindi naman madamot ang Diyos sa oras. Yan dapat natin makita. Hindi po madamot ang Diyos sa pagbibigay ng oras. Ang hinihingi niya lang po sa atin, lalo pang kalinggo, 2 to 3 hours, pinakamatagal na yung 3 hours, di ba? Yan po ang hinihingi ni Lord sa atin. Maraming tao ipinagpalit na ang Panginoon sa yaman ng mundo. Maraming tao ipinagpalit na ang Panginoong Jesus sa pag-abot nila sa kanilang mga pangarap. Maraming tao kinalimutan na ang Panginoong Jesus dahil meron silang hinahangad sa mundo nila. Amen. Mga kapatid, huwag nawa mangyari sa atin yun dahil sayang ang lahat ng yan. Tandaan po natin ang Lord, siya ang nagbibigay. May kakayahan din siyang mag-alis. Kapag nakikita na ng Diyos na hindi na makakabuti para sa atin, pwedeng alisin ni Lord. Lalo sa atin. Kung kinikilala natin Ama ang Diyos at tayo, kinikilala natin na tayo ay kanyang anak. Tama? Na kapatid, kinikilala mo ba Ama ang Diyos? Amen. Kinikilala mo ba na ikaw ay anak ng Diyos? Amen. Ngayon kapatid, kung kinikilala mo na ikaw ay anak ng Diyos, huwag kang huminto. Kung may alisin man si Lord sa buhay mo, alam niya hindi para sa iyo. Amen. Kung may alisin man si Lord sa buhay mo na alam niya nakakahadlang sa paglilingkod mo sa Kanya, alam ni Lord ang mabuti para sa iyo. Parang isang ama na alam ang mabuti para sa kanyang anak. Tama? So ganyan po ang Diyos. Kaya huwag po tayong hihinto. Dapat tuloy-tuloy lang po tayo katulad ni Apostol Pablo. Sabi niya dito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. So ito yung kanyang pakikipaglaban habang siya po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Ibig sabihin ng pakikipaglaban na to, ito yung kanyang journey. Di ba? Journey o lakbay bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya dito, pinagbuti niya ang kanyang pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Diba? Nakita po natin yung journey ni Apostol Pablo, pagka talagang inaral po natin ang kanyang buhay, saka yung binasa po natin yung Bible, napakahirap po ng kanyang mga pinagdaanan. Diba? At ang matindi dito, ang dami niyang binitawan para sa journey na ito. Tama? Ang daming binitawan ng Apostol Pablo. Maging yung kanyang sariling kagustuhan, binitawan niya pong lahat. Lahat ng pansarili ni Apostol Pablo, binitawan niya lahat para lamang matapos ang takbuhin na ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Diyos. At bawat isa sa atin mga kapatid, may kanya-kanya po tayong takbuhin.
May kanya-kanya tayong takbuhin na ibinigay ng Diyos. Kung kaya mga kapatid, huwag kang hihinto sa takbuhin na yan. Tandaan natin, sa marathon, pag huminto, talo. Diba? Pag huminto sa marathon, talo. Hindi rin pabilisan ng laban sa marathon. Patatagan. Patatagan hanggang maabot ang finish line. Diba? Minsan kasi sobrang binibilisan natin. Kaya pag napagod tayo, doon naman tayo ngayon tumitigil. Kapatid, di baling mabagal, basta tuloy-tuloy. Tama? Di baling mabagal po ang ating pag-usad sa ating paglilingkod, basta tuloy-tuloy at consistent ang ating pagtakbo sa takbuhin ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. So tuloy-tuloy lang po tayo, mga kapatid. Huwag po natin hayaan na tayo ay tumigil dito sa ating takbuhin o sa takbuhin ibinigay sa atin ng Diyos. Ito pa maganda. At nanatili akong tapat sa ating pananampalataya. So naging tapat po si Apostol Pablo. Kung ano man ang ninanais ng Diyos ang ibinigay, pinagkatiwala po sa Kanya ng ating Panginoon kung siya po ay tawagin, ginawa niya pong lahat ito ng may katatagan. Ginawa niya pong lahat ito ng may kagalakan. Tama? Ginawa pong lahat ni Apostol Pablo ang lahat ng ito para sa kanyang paglilingkod. So bakit nga kaya, no? Ano daw po kaya ang sign na makikita natin na tayo po ay nagkukwit na sa ating paglilingkod sa Panginoon? Ano po kaya ang sign? Una, ito po ang makita nating sign. Kapag tayo po ay hindi na nakakapagpasalamat sa Diyos, unti-unti na po tayong humihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kapag hindi na po tayo nakakapagpasalamat sa Diyos, nakasulat po yan, hindi po na-type dito. Romans chapter 1, verse 21. Sabi dito, tingnan niyo po, sabi dito, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nila pag-iisip. Tingnan niyo, no? Yung mga tao na yun, kahit daw kilala nila ang Diyos, ni hindi man lang nila pinarangalan ng Diyos, ni hindi man lang nila pinasalamatan ng Diyos. Yun po ay palatandaan na sila po ay nag-quit na sa Panginoon. Na umayaw na sila sa Panginoon at hindi sila nagpatuloy sa ating Panginoon. Amen? So ano po ang mga dahilan? Ngayon, ano po ang mga dahilan? Bakit nga kaya may mga tao na humihinto sa paglilingkod sa Panginoon? Una, ito po. They are overtaken by discouragement. Nadadaig na po ng maraming discouragement ng buhay. Amen. Kapatid, naranasan mo nang ma-discourage? Yes. Habang naglilingkod ka sa Panginoon, ang daming discouragement na nararanasan mo. Kabila-bila. Likod, harap, may discouragement. Diba? Naranasan na po natin yun. Bawat isa sa atin nakaranas na ng discouragement sa buhay. Isang discouragement lang. Ito yung nagpapatuloy tayo ng lingkod sa Panginoon. Pero tadyang hirap na hirap pa rin tayo sa mga pangangailangan natin. Discouragement po yan. Tama? So isa po yan sa mga discouragement. Isa po sa mga dahilan kung bakit marami po palang tao ngayon ang nagkukwit sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag nadaig po sila ng discouragement. Normal na ma-discourage po ang isang Kristiyano. Tama? Normal po yan. Ang hindi normal, yung madaig po tayo ng discouragement ng buhay. At dahil na-discourage tayo, umayaw na tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nag-quit na tayo. Lord, ayaw ko na. Sobrang hirap ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Diba? Alam niyo, kung makikita lang natin si Apostol Pablo, matinding discouragement mo. Ikinulong siya, pero wala siyang kasalanan. Tama? Hindi ba nakaka-discourage yun? Naglilingkod siya sa Panginoon, ipinapahayag niya ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo, pero dahil sa ginagawa niya yun na mabuti naman para sa lahat, ikinulong pa siya. Pinahintulutan ng Diyos na ikulong siya. Hindi ba nakaka-discourage yun? Kaya kapatid, kung ano man yung discouragement mo ngayon, mas nakaka-discourage yung nangyari kay Apostol Pablo. Pero ang kagandahan sa kanya, hindi siya huminto. Nagpatuloy siya at pinagbuti niya pa rin ang kanyang pakikipaglaban.
Tama? Kaya kung ano man yung discouragement na nararanasan mo ngayon, ihambing mo muna yan sa discouragement ni Apostol Pablo. Tignan natin kung makakapantay man lang. Di ba? Kaya kung hindi makakapantay man lang sa discouragement ni Apostol Pablo, kapatid, huwag kang magpapadalit sa discouragement mo. Pastor, siyempre, iba naman si Apostol Pablo. Lingkod ng Panginoon yun. Kapatid, lingkod ka rin ng Panginoon. Lingkod tayong lahat ng Panginoon. Lahat tayo ibinigyan ng Diyos ng pagkakataon para maglingkod sa Kanya. Di ba? Kaya nga lang, masasabi natin, iba't iba ang level ng pananampalataya. Pero, binigyan na tayo ni Apostol Pablo ng magandang halimbawa kung paano tayo magpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Na kahit nadi-discourage, magpapatuloy pa rin tayo. Diba? So, pangalawa po na dahilan, kasi akala ng maraming tao, pag ikaw naging Kristiyano, smooth na ang lahat. Hindi nila alam, may pagkakataon mas mahirap pa pala ang pagdaraanan natin. Bakit masasabi natin mas mahirap? Masasabi po natin mas mahirap ang lakarin natin bilang Kristiyano kumpara nung dati. Mas mahirap po ngayon, mga kapatid. Kasi dati, kahit anong gawin natin pwede. Tama? Malaya tayong gawin kahit anong gusto natin gawin. Wala pong mga nakatingin sa atin. Pero ngayon, kaunting pagkakamali ng Kristiyano, nakatingin ang mga tao sa Panginoon. Hindi ba mahirap yun? Binabantayan ng mga tao ang galaw ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi ipinapakita natin, ipinapahayag natin na tayo ay mananampalataya tagasunod ng ating Panginoon Kristo, kung kaya aabangan nila bawat mali nating galaw. Amen. Hindi ba mahirap yun? Mahirap yun. Na bawat tao nakatingin sa mga ginagawa natin at kahit kaunting pagkakamali natin, highlights na agad yan sa maraming tao. Tama? O magkamali lang tayo, halimbawa, naggagala tayo. May tao nakakakilala sa atin. Makapagsalita lang tayo ng hindi tama, narinig tayo ng mga tao sa paligid natin, uy, si ganun. Akala ko ba Kristiyano yun, akala ko ba born again yun. Pero narinig ko ika. May sinabing ganito eh. Nagmura. O diba? Samantalang dati, kahit magmura nga tayo, kahit saan tayo natin gusto magmura, walang pakialam yung tao eh. Diba? Pero ngayon, kahit hindi ka pa magmura, makapagsalita ka lang ng hindi tama, lagot tayo sa mata ng maraming tao. Kahit na may magawa na po tayo kaunti, dahil nga nakabantay sa atin ang maraming tao. Yan ang tunay na church ni Jesus. Pine-persecute. Amen? Katulad na sinabi kanina sa Sunday School. Expect natin ang mga persecution dahil talagang binabantayan ng maraming tao ang bawat kilos, bawat pananalita ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya minsan, doon sa tinatawag na persecution, merong mga nape-persecute, sabi doon kanina sa binasa, huwag naman sana na magdusa ang marami dahil sila ay mamamatay tao, magnanakaw o mandaraya. Di ba? Dapat kung ma-persecute man po tayo ng maraming tao, dahil po yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi dahil tayo po ay nagtahan nila ng mga maling pagkilos, mga maling gawa natin dito sa sanlibutan. Amen. So, pangatlo po, na dahilan kung bakit marami po ang nagkukwit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ito po, tignan niyo po mabuti ito. They are not really committed to the Lordship of our Lord Jesus. Hindi talaga sila totoong committed kay Lord. Diba? Nakaunting mga pagsubok lamang, kaunting disappointment, kaunting discouragement. Lord, ayaw ko na. Ang hirap talaga maglingkod sa'yo kasi hindi talaga committed. Tandaan po natin, commitment. Ano ba yung commitment? Ito minsan yung mga bagay na kahit hindi tayo komportable, pero ikinumit natin sa Panginoon, ipinangako po natin sa Diyos, mga kapatid, gagawin pa rin po natin. Amen? So dahil po hindi totally committed ang maraming tao sa ating Panginoon, kaya hindi po talaga sila nagpapatuloy o humihinto sila. Kaya pag nakakita po tayo ng mga tao na tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon, umayaw na talaga sila. Di ba? They are not totally committed to the Lord. Kasi huminto sila eh. Kaya ang maganda po,
makitahan man po natin na talagang nahihirapan sila. Di ba? Nasasaktan sila, pero babalik at babalik sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Hindi naman kasi sa church ang commitment natin. Hindi naman kasi sa pastor ang commitment natin. Hindi naman sa ating mga kapatid ang commitment natin. Ang commitment po kasi natin ay sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya kapatid, kung ang commitment mo ngayon sa church, sa kapatid mo, sa tao, palitan mo na yan. Dapat ang commitment mo ngayon ay sa Panginoong Jesucristo na. Para kahit ano't ano man ang mangyari, ma-discourage ka man, marami man pagsubok, paghihirap ang maranasan mo kapatid, magpapatuloy at magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang commitment mo nandoon sa pinakapundasyon ng pananampalataya. Amen. So kaya napakahalaga po niyan na makita po natin na talagang tayo ay totally committed sa ating Panginoon Kristo. Now, ito po. Paano naman tayo hindi mag-quit sa ating Panginoon? Paano po tayo hindi mag-quit? Una, ito po ang dapat natin makita. Tandaan po natin, mga kapatid, na tayo po ay ang pinitlist po natin, walang iba, kundi ang Panginoon. Tama? Para hindi po tayo mag-quit, una ang pinitlist natin, hindi ang Panginoon. Ito siya sabi kanina, na ang commitment natin hindi sa tao. Kaya kung meron man po tayong dapat i-please, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo, sabi po dito. Unang Thessalonica chapter 2 verse 4. Sabi dito, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Tingnan nyo, sabi ni Apostol Pablo, nangangaral kami hindi upang bigyan ng kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasan ng puso. Tama? Para hindi po tayo mag-quit, dapat lagi ang mindset po natin, ang binibigyan po natin o ang piniklis po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Diba sabi dito? Nangangaral kami hindi upang bigyan ng kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Para magpatuloy po tayo, para hindi po tayo huminto, lagi po dapat ang nasa sa isip natin, para to sa Panginoon. Gagawin ko to para kay Lord, para sa kasiyahan ng Diyos. Amen. So, pangalawa, na dapat po natin makita how to keep from quitting. Pangalawa, tandaan natin, sino ba ang nagbibigay ng lakas sa atin? Who is the source of our strength? Kasi nanghihina talaga tayo. Ngayon, sino ba talaga ang source ng lakas na meron tayo? Tama? So, ito po yan. Sabi dito, sinabi sa akin ng anghel, ang pinapasabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng lakas ng aking Espiritu. Kapatid, sumasayo ngayon ang Espiritu ng ating Panginoon sa Kristo. Nananahan sa iyo. Kaya pag pinanghihinaan ka, palalakasin ka ng banal na Espiritu. Amen? Nangungusap siya pagka tayo pinanghihinaan, may pangungusap ang banal na Espiritu sa atin. Ini-encourage siya tayo, kino-comfort niya tayo para hindi tayo totally sumuko. Diba? So kapag tayo po pinanghihinaan para hindi tayo lubos na umayaw, mga kapatid, o para hindi tayo huminto kapag tayo pinanghihinaan, tandaan po natin, ang lakas na nagmumula sa banal na Espiritu, ang siyang lakas na magpapatayo sa atin. Kasi kung lakas talaga natin, kapatid, hindi natin kakayanin. Mahina po tayo. Yan ang totohanan. Kaya sabi ni Jesus, depart from me, you are nothing. Kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Hindi kayo makakapagpatuloy ng paglilingkod kung hiwalay kayo sa akin. Kaya dapat po, laging ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas para tayo ay makapagpatuloy sa ating Panginoon. Para kahit gaano kahirap, magpapatuloy pa tayo. Kung paano si Jesus, nagpatuloy siya habang masakit na ang kanyang likod, nagpatuloy siya sa paglakad, sa pagpasa ng krus, ganun din dapat tayo. Diba? Hindi naman tayo aabot sa ganun eh. Aabot pa tayo sa ganun na tayo, pagpapasa ng krus, hahagupin din ang ating likod. Maaring sa tribulation period, pero hindi natin naaabutin yun. Tama? Ngayon, ang mga hirap lang na nararanasan natin. Ito yung tayo ay nalungkot, walang maipambili ng kailangan na gano'n,
o ng gusto, ganun lang ang mga paghihirap na nararanasan ng natin. Di ba? Pero yung totally paghihirap ko na naranasan ng mga mananampalataya nung panahon ng mga apostol, wala pa po akong nakita ngayon na talagang kapalit na ang buhay natin para sa paglilingkod. Pero nakita natin sila, hindi po sila sumunod. Pinalakas po sila ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, kung sinasabi natin na sumasa atin ang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan sa sandaling nanghihina ka, ibigay mo lahat sa Panginoon. Dahil nasa sa iyo ang banal na Espiritu ng Panginoon, kaya kanyang palakasin. Amen. So, sunod po dito, tandaan po natin yung future. Diba? Para tayo po hindi magpintandaan natin yung hinaharap. Ano ba ang meron sa hinaharap kapag tayo ay hindi nagpuwi? Diba? Ang isang mananakbo sa marathon, kaya siya determinado na makarating sa finish line kasi alam niya kung ano yung meron sa dulo. Alam niya na pag narating niya ang dulo, may tagumpay. Amen. So, ganun din dapat tayo. Gawin natin sa ating pagtakbo sa takbuhin na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon, lagi po tayong nakatingin doon sa dulo, sa finish line. Dahil nasa finish line ang tagumpay. Wala sa unahan, wala sa gitna. Lalong-lalo, wala sa paghinto. Walang magtatagumpay kung tayo po ay kaya kung gusto po natin magtagumpay, lagi po tayong tumingin doon sa dulo at magtiyaga po tayo sa ating takbuhin. Now, ano naman ngayon? Ang makukuha natin kapag tayo po ay nagpatuloy at hindi huminto. So una, merong tagumpay sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi kaya sabi dito, ito ang gusto kong malakaran po natin. Sino po nakakatanda ng verse na to? Sino po nakakatanda ng verse niya? Patapos na po kasi ang tawad, kaya gusto ko ulit ibigay itong verse na to. Sabi diyan, Roma chapter 8, verse 37, sa lahat ng ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya. Sino yun? Na nagmamahal sa atin. Di ba? We are more than conqueror through Christ who loved us. Ito po yung banner verse natin ngayong taon. At nalakaran po natin ito. Madami pong pinagdaanan ng ating church, pero nalakaran po natin ang tagumpay. Di ba? Haharapin po natin ang panibagong taon, papasok ang taong 2025 na nagtagumpay po tayo ngayong taon na ito. Amen? At sa pagharap po natin sa taong 2025, yung tagumpay na ito kasama pa rin natin. Kung paano po natin haharapin ang napakaraming taon na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon ng sama-sama. Amen? Kasi ito po ang tagumpay na binigay sa atin. We are more than conqueror. Higit pa sa mga mananagumpay, higit pang magtatagumpay dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil kay Kristo, may tagumpay po ang bawat isa sa atin. At ang panghuli, na dapat po natin makita kapag tayo po ay hindi huminto, may reward sa langit. Tama? May reward sa langit. Ito yung sinasabi ko kanina. Diba? Nananabik po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo upang magkaroon ng kaganapan ang ating kaligtasan. Diba? At dahil doon nananabik tayo, kaya tayo nananabik dahil sigurado tayo, tinitiyak natin na tayo ay may kaligtasan hindi dahil naglingkod tayo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Pero dahil naglingkod po tayo, umasa ka, mag-expect ka, may reward na nakahanda si Lord sa iyo pag nandun ka na sa bayan natin. Ano man ang ginawa mong paglilingkod sa Panginoon, hindi po nawawalan ng kabuluhan mo. Lahat ng yan nakalista sa puso ng Panginoon. Kaya pagdating mo doon sa bayan ng langit, nakahanda na ang reward na para sa iyo. Amen? Kaya wag po tayong ihinto. Instead, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon kahit na may kabigatan, kahit na masakit, kahit na mahirap, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil lahat ng yan ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen? So, pinagpala po ng Diyos ang kanyang salita. Amen. Dakilang Diyos, salamat po sa panibagong umaga na ito, Lord. Salamat sa patuloy na pagkapalubog po sa amin ng iyong mga mensahe, Panginoon, upang kami ay patatagin sa aming pananampalataya. Thank you so much, Lord, for this inspirational message, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin sa umaga nito. Hayaan mo po, O Diyos, na matanim po ito sa ating mga puso.
At patuloy, Panginoon, maging dahilan po ito na sa tuwing kami po, Panginoon, ay darating sa mga panghihina namin, Panginoon, kami po, maalala namin, Panginoon, ang iyong mga salita na ito, na may kalakasan sa iyo, Panginoon, upang hindi po kami tuloy na huminto. Bagus, Lord, sa kabila ng aming mga panghihina, mga sakit na nararanasan, Panginoon, sa aming kalooban, magpapatuloy pa rin po kami naglilingkod sa iyo. Maalala po namin, Panginoon, na kami ay pinagtagumpay mo na, Panginoon. At maalala po namin lagi, Panginoon, na may nakahandang gantimpala para sa amin, Panginoon. Ito po ang magbigay ng tunay na motivation sa amin, Panginoon, para kami po ay maging matatag sa paglilingkod natin. Thank you so much, Father God. Salamat po, pinagpala ko ang iyong mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.